Hallelujah! Binabati ko po ang mga kapatid natin sa Church Maranatha, Church Ruach, Church Siberwell, sa lahat po ng mga kapatid ngayon na nakikinig po sa online, sa Facebook, sa YouTube, sa pinagpalang magandang araw po sa inyong lahat dyan. At sa lahat po ng mga kapatid natin ngayon na bago lang po sa ating sermon, sa ating church, salamat po sa inyong pagbisita sa ating church. Church Emmanuel, welcome po kayo at ganun din po sa mga kapatid natin na nakikinig po from abroad, sa ibang bansa at sa Luzon, Visayas, saan man po kayo dyan. Binabati namin po kayo ng magandang araw po dyan. O magandang umaga, magandang gabi man. At kumusta na po kayo dyan? At pwede po ba natin batiin ang mga kapatid natin, Church Ruach, Maranatha at Emmanuel, sabihin, magandang araw po dyan. Hallelujah! Glory to God. And the theme for today's sermon is, Huwag manlamig. Huwag manlamig. Ano po ang ibig mong sabihin, Pastor, huwag manlamig? Bilang isang Christian, dapat panatilihin natin ang init ng ating pananampalataya. Kagaya ng prayer time, quiet time, worship, devotion, Bible study, Sunday service, at ang ating sakripisyo sa Panginoon. By God's grace, kung sino man sa inyo na panatili yan, ibig sabihin, ikaw ay umiinit sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, may mga ibang mga tao na nanlalamig na. Kaya ang message ngayon, para po ito sa lahat, sa mga young people, sa mga women's, men's, sa lahat ng mga Christians na nanlamig sa kanilang pananampalataya na ngayon ay hindi na sila kagaya noon, na sobrang init nila noon, na para bang gusto na nilang ibigay ang kanilang buhay para sa Diyos at parang wala na silang ginusto sa buhay at ang Diyos lang. At ngayon, bigla na lang silang napaisip sa mga bagay dito sa mundo, mga sanlibutan, naakit na naman ang kanilang mga isip at nawala ang kanilang init sa pananalig sa Diyos. Kaya ngayon, ang tema po natin is huwag manlamig. So ano po ba ang mga katangian sa nanglalamig? Isa yan is number 1 sa mga Christian na nanglalamig, being content without Jesus. Hindi siya kontento. Number 2, ignoring teaching and conviction. Kapag nagsasalita ang pastor tungkol sa kasalanan, hindi siya nakikinig. Hindi siya sumisipot. Nag-iisip siya, baka ako tinatamaan dito. Ganon ang kanyang isip. Pangatlo, not allowing others, Holy Spirit or even the Bible to counsel you. Pagsasabihan ka, ayaw mong makinig. Nagagalit ka, ayaw mong magpakumbaba. At number 4, lack of commitment. Nangangako siya sa ngayon sa Panginoon. Bukas mawawala na naman. Yan ay mga signs of being a lukewarm Christian or nanlalamig ka na sa iyong pananampalataya. Number 5, fear of men. Natatakot sa mga tao. Baka siguro magalit siya. Hindi ka na makapag-rebuke sa kanya. Or being ashamed of Jesus Christ. Nahihiya sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Ayaw na niyang magbahagi sa salita ng Diyos. Baka siguro pagtawanan siya. At pang-7, love of the world. Bumabalik na siya sa pag-ibig sa sanlibutan. 8, compromise. Nag-compromise na sa kasalanan. Okay lang naman to. Papatawarin lang naman tayo ng Diyos. Sa madaling salita, na wala na yung takot niya sa Panginoon, kundi napalitan nito ng mundo na takot sa tao. Noon, baka ito magkakasala tayo nito. Baka pagsisinungaling natin. Ngayon, okay na okay lang. Kasi, that is the sign of lukewarm Christian. Amen? Lalo na kapag ikaw ay nagsisimba sa church at ang ginagawa mo lang, sabihin mo sa katabi mo, ay attendance lang.
attendance lang. Siguro sumisipot ka lang lagi sa church para magpapakitang tao ka, parang hindi ka nang lalamig, pero sa totoo, you are falling away deeper palayo na sa Diyos. Dahil ikaw ay nanlalamig, hindi na kagaya noon na ikaw ay mainit sa pananampalataya. Siguro nakakita na kayo ng isang sasakyan. Ang isang sasakyan, kung minsan hindi mo ito pinapaandar, maaaring matagal itong mag-start. Tama po, hindi. Minsan, pag-start mo, matagal siyang nag-i-start dahil sa sobrang lamig ng kanyang makina. Minsan, nadidrain ng battery dahil hindi na siya nagagamit. So, nanlamig. Yan lang pong gusto kong i-example sa inyo. So, maraming example, pero i-example ko po sa inyo ang isang makina na matagal na siyang na-start at ngayon, hindi na siya mai-start dahil ng lamig o na-drain ang kanyang battery. At ganun din po ang isang Christian. Minsan sa katagalan na natin, hindi natin alam na tayo na pala ay nanlalamig sa ating pananampalataya at hindi na gumagana bilang isang Christian. Nagsisimba lang, nagpupunta lang sa simbahan at ang tawag nun ay attendance. Dalawa kasi yan. May tao na tinatawag na churchgoer at committed Christian. Churchgoer Christians at committed Christians. Ano ang churchgoer Christians? Pumupunta lang sa simbahan at pagkatapos bumalik na naman sa sanlibutan. At ang committed Christian, yan ang tunay na mga Kristiyano. Committed as a Christian na gusto kong mag-serve sa Panginoon. Gusto kong ibalik ang init lagi panatilihin o maintain of relationship. Ganun po yan. Kaya kung nakita mo ang iyong sarili sa mga halimbawa ko, maaring siguro hindi mo nalaman na ikaw ay nanlalamig na sa pananampalataya. Gusto kong balik-balikan ang panahon nung kayo noon ay sobrang mainit sa pananampalataya. Siguro, dumating sa punto na umiiyak ka sa harap ng pulpito. Nagsabi ka sa lahat ng iyong mga kamalian at kasalanan at inamin mo ito sa lahat ng mga tao at hindi ka nahiya sa kasalanan mo. At sinabi mo, ako po ay isang makasalanan. Inaamin ko po ang aking pagkakamali, kaya narito ako ngayon sa harap ninyo upang magpabautismo at magsisi sa aking mga kasalanan. At ngayon, ano ang nangyari ngayon sa buhay mo? Marahil siguro ang buhay mo ngayon, wala ng takot. Buhay mo ngayon siguro, wala ng prayer time, wala ng quiet time, wala ng Bible study, hindi ka na nagsisimba. Noon, dati ka, nanginginig ka pa sa takot, na parang gusto mo nang magpabautismo, bukas agad, gusto ko nang mauhaw, gusto na akong magpuri, gusto na akong, ikaw na lang Lord, bahala na ka sa buhay ko. Bahala ka na sa buhay ko, Panginoon. Ngunit ngayon, biglang unti-unti ka nang nailayo sa Panginoon. At ang tawag nun, kapatid, is panlalamig sa pananampalataya. Hindi mo na na-maintain ang relationship mo sa Panginoon. Hallelujah! Minsan nakakaranas tayo ng mga ganyan dahil ako noon din nakaranas ng mga ganyan. Pero sa madaling salita, dumating sa panahon sa buhay ko na inahon ako ng Panginoon, na pinainit muli ako ng Panginoon at gusto kong ituro ito sa inyo. Kung ikaw yan ngayon na nakikinig, na para bang sa isip mo, ako yata ito, pastor, siguro ang sinasabi mo, pastor, kasi nasa akin na lahat ng sinabi mo, na wala na ang prayer time ko, pumupunta na lang ako sa simbahan dahil attendance, papakitang tao na lang, hindi na ako nag-Bible study, hindi na ako nag-evangelize kagaya noon. Sa madaling salita, wala nang panahon sa Panginoon at maraming panahon sa sanlibutan. At gusto ko pong bahagian muna kayo noon. Sa panahon ni Adan at ni Eva, dahil sila noon, mga kapatid, dati ang init pa nila sa pananampalataya. Subalit dumating ang panahon, ang panlalamig sa kanilang pananalig sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa kasalanan.
Yan minsan ang dahilan bakit tayo nanlalamig. Dahil sa kasalanan at sinabi na ng pastor sa atin, huwag kang mag-TikTok, huwag kang maglasing, huwag kang magsugal, huwag kang magmura. Ang dami ng sinabi ng pastor, ngunit dahil sa hilig ng laman, dahil sa pagnanasa ng mga mata, the pride of life, ang ginagawa ng tao, sinusubukan niyang kumain sa pinagbabawal na bunga. At dahil doon, natuklasan niya na ito ay kasalanan at bigla na lang nabuksan ang kanyang mga mata at dahil doon, nagsimula na siyang nanghina dahil sa kasalanan. Ganito po yan. Minsan, mainit tayo sa pananampalataya. Dumating ang panahon na nakapag-aral ka dun sa high school, college, at dun mo nasalimuha ang lahat ng mga makasalanan at dahil dun, na-introduce ka ng sigarilyo, na-introduce ka ng bisyo, na-introduce ka ng alak, at dahil dun, wala ka ng panahon sa Bible, nanlalamig ka na kapatid. At sabi ng Diyos, Genesis 3 verse 6 to 7, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. At sinabi na ng Diyos sa kanya, huwag mong kainin ito. Huwag mong tikman ito. Kung maaari, iwasan mo na siguro yan. Pero dahil nga sa pagdadasa ng mata, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kahanga-hanga siguro na maging marunong. Gusto din ako maging Diyos. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigay niya sa kanyang asawa, binigay niya sa kanyang kaibigan, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Yan, nagsisimula. Guiltiness. Andun na sa kanyang puso ang guilty. Doon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Ipinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Gusto ko kasing ipangaral ito sa inyo mga young people. Dahil nakita ko dito sa Emmanuel Church na napakarami ang mga young people sa Church Emmanuel. Hallelujah! At gusto kong pangunahan kayo na hindi ko gusto na kayo ay manlamig dahil napakarami na ang tinuruan ko biyaya ng Diyos na mga kabataan. Sobra-sobra na ang pinangaralan ko ng mga bata at marami ng mga bata na aking pinagmasdan at kaunting mga young people, 100, sa 100 na yon, may 20% lang ang nakapasa at yung 90%, 80% na wala na, nanlamig na, bumalik na sa sanlibutan. Kaya ayaw ko matulad kayo kapatid, kaya gusto kong pangunahan kayo dahil nakita ko na may gagawin si Satanas sa buhay ninyo at sigurado darating ang panahon sa inyo kung hindi kayo makikinig din sa akin, kagaya ng sinabi ko, maging katulad kayo sa lahat ng mga tinuruan ko na ayaw nakinig na sumpa sa Diyos. Sinabi ko sa kanila, huwag kayo munang magnobyo, mag-boyfriend o girlfriend sa inyong edad. Dahil doon, ayaw pa rin nilang maniwala sa akin. Tinawanan nila, luma-luma yung mga ganyan, pastor. Uso ito. Alam nyo ba ang nangyari ngayon sa mga kapatid ninyo? Nabakunahan ang iba nabuntisan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba, buntis na naman, pangalawang anak na nila. Dahil doon, hindi sila nakinig sa akin. At wala na silang panahon sa Bible hanggang natuluyan na silang, sabihin mo sa katabi mo, nanlamig. Nawala na sa pananampalataya. Maniwala lang po kayo sa akin kapatid dahil sobra ng dami kong pinagturuan ng mga bata hanggang naging young people at hindi sila nakinig sa akin. Ang nangyari, nanlamig na silang tuluyan sa Panginoon. Nasubukan nilang buksan ang kanilang mga mata. Kagaya ng sinabi ng Diyos dyan, nabuksan ang kanilang mga mata. Nakita nila ang kanilang mga kahubaran o kasalanan. Hindi na normal ang kanilang pag-iisip dahil may bahid na nakasalanan. Nagsimula silang mag-boyfriend, girlfriend sa loob ng simbahan. At dahil doon, nag-away-away una hanggang nalayo sa simbahan, nagtampuhan, hanggang nabuntisan, hanggang nasaktan, hanggang nawalat ng lamig at napakarami pa. Nagbisyo ang iba dahil ayaw nilang makinig. Sabihin mo sa katabi mo, sa mga pinagbabawal ng mga pastor.
Na alam nila na pinangunahan na sila ng Panginoon na huwag mong gawin yan, anak. Kaya gusto ko pangaralan kayo mga young people. O sino-sino po kayo na nakikinig ngayon, o sino man lahat mga kapatid ngayon na nakikinig, na 1 John chapter 2 verse 13 to 17. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumulat ako sa inyo, mga kabataan. Hallelujah! Sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Ibig sabihin, kayo mga kabataan, kayo ang kalakasan sa church natin. Pero, ano ang nangyari ngayon? Nabaliktad na ang mga kalakasan. Nasa mga senior citizen na ang kalakasan. Sila na ang nagmamap, sila na ang nagtatrabaho sa mga gawain, nag-evangelize. Bakit? Nabaliktad na dahil hindi mo alam kasi nanlalamig ka na, kapatid. Yan ang totoo. Hindi mo na malayan bakit nagkaganito ako dahil nalayo ka na sa Diyos. Hallelujah! Verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sabi ng Diyos dyan, sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Gagamitin kayo sa loob ng simbahan. Gagamitin dahil nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo ang masama. Kaya advice ng mga apostoles sa inyo, mga bata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hallelujah! Kung umiibig ka sa sanlibutan, mas gusto mo pa ang sanlibutan, ibig sabihin, hindi tunay ang iyong pag-ibig. Sanlibutan ang iyong iniibig. Kaya minsan, dyan tayo nakakita na word na worldly. Sanlibutan na tao. Bakit? Kapag sumasayaw ka ng mga TikTok o mga gawa ng mga kabataan, ang tawag doon, kapatid, sanlibutan. Amen? Sanlibutan. Hindi ka Christian, sanlibutan. Mas inibig mo pa ang mga sanlibutan. Diyan natin nakuha yan. Sanlibutan tong taong ito. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga masasamang nasa ng laman, yan. Boyfriend, girlfriend, sige, hindi pa sa tamang edad, gustong-gusto. Mga pagdadasa ng mga mata, tingin-tingin dyan sa mga gawa ng mga kaibigan mo na masasama. At ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumbaling nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Siguro, napaisip ka ngayon sa mga sandaling ito at sinasabi mo sa iyong sarili, ako yata ito. Ano ang gawin ko ngayon, Pastor? Ito ang magandang balita. Sabihin mo sa katabi mo, may magandang balita. Tuturuan ka ngayon ni Pastor JD. Biyaya ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Unang-una, kung nanglalamig ka na, kapatid, nanlalamig ka na, nakita mo ang iyong sarili sa mensahe ngayon, na wala ka ng panahon sa Bible study, wala ka ng panahon sa evangelism, sumisipot ka lang sa Sunday service, wala ka ng prayer time, matulog ka na lang, wala ka ng panahon at natatakot ka na sa tao, hindi ka na natatakot sa Diyos, ang mga commitment mo hindi mo na tinutupad. Unang-unang gawin mo, kapatid, dahil nanggaling na ako dito, unang gawin mo, magpakumbaba ka sa Diyos. Isa sa mga gusto ng Panginoon sa atin, dahil hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung hindi tayo magpapakumbaba. Sa madaling salita, hindi natin inaamin ang ating mga kasalanan. Nagmamataas pa rin tayo. Ayaw nating makinig sa mga mensahe ng Diyos. Siguro, pagpunta ko dun sa simbahan, baka papatamaan naman ako ng pastor nito. Hindi ka mapapagaling kung hindi ka magpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Hindi mo tatanggapin ang mga rebuke, mga lesson na dinabahagi ng pastor sa iyo.
hindi ka mapapabuti, mga kapatid. Kaya dapat unang-unang gawin mo para manumbalik ka, uminit ka, kapatid. Yan ang unang step mo, magpakumbaba ka. Hallelujah! Pangalawa, maghanap ka ng mga anointed na mga lingkod. Hallelujah! O kaya makinig ka sa mga sermon ng mga tao na pinili ng Diyos. Mga sermon, mga nangangaral tungkol sa kasalanan. At pakinggan mo at sa buhay mo ang mga mensahe nila. At dahil dyan, mga kapatid, iinit ka at magbalik loob ka sa Panginoon. Pangalawang step yan. Pangatlong step, ano ang gawin mo? Tanggapin mo ulit ang Panginoon. Hallelujah! Hindi ka na gumagana, kinakailangan ka na ng overhaul o kinakailangan mo tanggapin ang Panginoon ulit. Lord, manumbalik ako. Bahala na kahit ilang beses mo na tinanggap ang Panginoon. Lord, Panginoon, parang Lord, gusto ko pang tanggapin ulit kayo, Panginoon. Humingi ako ng tawad, nagpakumbaba. Tanggapin mo ang Diyos ulit sa puso mo. Napaka-importante ang kanyang Espiritu Santo. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para iinit muli tayo sa ating pananampalataya. Hallelujah! Parang battery, kapatid, na na-drain ka na at kinakailangan i-jumper ka sa ibang sasakyan para ma-start ka muli, kapatid. Ganon yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kinakailangan maki-plug in tayo sa kanyang banal na Espiritu. Hallelujah! Halimbawa ngayon, nung nakinig ka at sinabuhay mo ngayon ito, naki-plug in ka, naka-recharge ka ngayon, kapatid. John chapter 14, verse 15 to 16. Kung iniibig ninyo ako, kung tinanggap mo ang Panginoon, nagpakumbaba ka, tinanggap mo ang kanyang salita, tutuparin ninyo ang aking itinuro. Nilagay ng Diyos sa pastor na yan, tinuro ko yan, at ginamit ko ang pastor na yan para ituro sa mga kasimbahanan. Dadalangin si Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ sa Ama, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Ibalik niya sa inyo at magiging kasama ninyo magpakailanman. Hallelujah! Ibalik niya sa inyo, Panginoon, itong taong ito, Lord, nagpakumbaba. Sige, ipapadala ulit yan sa iyo ang espiritu ng kagalakan, espiritu ng pagpapakumbaba, espiritu ng pag-ibig. Ganon yan. Hindi mo kasi alam ang sitwasyon mo ngayon. Kaya gusto kong sabi sa inyo, kung ikaw ay nanlalamig na, ganito ang gawin nyo, kapatid. Pag-isipan mo lagi yan. At lalo na, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Magsisi ka talaga ng buong puso mo, buong isip mo. Dahil kapag tinanggap mo ng Diyos, nagpakumbaba ka na, unti-unting binababa ang banal na Espiritu upang maintindihan mo ang salita ng Diyos na binibigkas ng mga pastor. At dahil doon, nakita mo ang iyong sarili na ikaw ay marumi. At dahil doon, kung tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo ang kanyang banal na Espiritu, magsasalita sa sayo at sinasabi niya sa iyo, ikaw, anak, ay nagkasala. At doon sa lahat ng iniisip mo, pag bigla na lang pop up yan, ikaw ay naglasing, ikaw ay nagbura, ikaw ay gumawa ng kasalanan, kahalayan, yan, sinasabi ng Diyos, anak, pupunta ka dyan, pagsisihan mo ang kasalanan mo. Yan na, dumarating ng banal na Espiritu sa iyo. Sinasabi ng Espiritu sa iyo, anak, mahal kita. At dahil doon, hayaan mo siya. Hayaan mo ang banal na Espiritu. I-welcome mo siya, Lord, Panginoon. Halika, Panginoon. Halika, baguhin mo ang aking isip. Baguhin mo akong pamaraan. Huwag ka lang pumunta dito at iyak-iyak na walang mangyari sa buhay mo. Kundi magsisi at sabihin mo, Panginoon, ako'y nagpakumbaba. Lord, baguhin mo ako ang aking pamaraan, aking pag-iisip, Lord. At lalo na, ito ang pang-apat, kapatid, kung gusto mong manumbalik ang init mo sa pananampalataya at nakita mo ngayon na ikaw ay nanlalamig sa panghuli, naisin mo ang pagkauhaw. Hallelujah! Pagkauhaw ng salita ng Diyos, pagkauhaw ng kanyang banal na Espiritu na gusto ka lang mapuno. Lord, gusto ko lang mapuno ng salita mo. Gusto lang ako makinig, Lord. Gusto lang ako magpuri. Hali, Lord. Ganon po yan, kapatid. At sabi ng salita ng Diyos, John 7:37 to 39, sa kahuli-hulian at pinakatanging araw ng piyesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Hallelujah!
Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinabi sa kasulatan, mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Hallelujah! Dapat naisin mo na nauhaw ako, Lord, nauhaw. Para bang nagtatakbo ka at walang-wala ka na ng tubig, ganun ang feeling. Lord, gusto ko magsimba, gusto ko magpuri, gusto akong magluhod, gusto akong magpabautismo, gusto akong magsisi. Ganun po ang gusto ng Panginoon na uuhaw. Ang tinutukoy niya, sabi ng Diyos, anong tinutukoy niya? Ang Espiritong tatanggapin ng mga sumampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Hallelujah! Gusto ng Panginoon na tanggapin niyo siya sa puso mo, magpakumbaba ka, magsisi ka, may puso na uhaw at sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, uhaw na uhaw ako sa Panginoon, kung gusto mong uminit muli sa Panginoon. Itong mensahe na ito, kapatid, baka may mga tao ngayon na nakikinig ngayon at gusto mo nang manumbalik sa Diyos at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, kapatid. Ito, para ito sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga taga-Korinto 2, verse 11 to 12, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Napaka-importante na i-welcome mo ang Espiritu ng Diyos. Yan ang power, mga kapatid, na dapat mong kinakailangan sa puso mo para ikaw ay gagana na parang makina. Hallelujah! Tatakbo ulit, iinit ulit. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, nang hihina tayo dahil sa espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Habang ini-welcome mo siya sa puso mo, nagsasalita siya sa puso mo, anak, yan ang gusto ko. Bigla na lang magda-download sa isip mo, ano kaya gagawin ko ito? Ano kaya magsulat ako ng mga memory verse? O ano kaya kung mag-memory verse ako? Yan, dinadownload niya ang kaloob. Dahil sabi ng Diyos, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan. Hallelujah! Intindihan po ba niyo? Maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan, anak, gusto ko yan. Hindi mo kasi wini-welcome ang Holy Spirit. Walang kapangyarihan na dumadaloy sa puso mo. Walang dumadaloy. Sabi dito sa salita niya, kapatid, mula sa puso na nanalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, para bang nilagyan ka ng gasolina at aandar ka na naman at maiinit ka na naman sa iyong pananampalataya. Hallelujah! Ganon po yan, kapatid. Halimbawa, diesel, sasakyan mo. Lagyan mo ng gasolina. Subukan mo lagyan ng gasolina. Anong mangyari sa sasakyan mo? Hindi ba uusok? O siguro hindi siya maayos yung takbo niya? Dahil doon sa kasalanan, ganun din yan. Gusto ng Panginoon i-overhaul yan. Lahat ng mga bahid ng kasalanan at gusto ng Panginoon na punuin ka lang ng Espiritu at siyang magkukontrol, magtatakbo sa buhay mo. Hallelujah! Ganun yan. Yan ang bunga, ang gawa ng Espiritu sa atin. Hindi natin magagawa mga bagay nan kung wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya dapat lang natin talaga gawin yung mga bagay na yon na gusto ipagawa ko sa inyo. Na manumbalik kayo sa Panginoon kahil ito ibibigay niya ulit ang Espiritu sa iyo, kapatid. Mga taga-Galatia 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hallelujah! Kaya tignan mo, wala ka ng pag-ibig ngayon sa Diyos. Wala ka ng takot ngayon sa Diyos dahil nakulang ka na ng Espiritu, hindi ka na napuno ng Espiritu. Wala ka ng kagalakan, nagpuri ka sa Panginoon, hindi... matagal na tagal ito, ang nakakapagod ng hihintay. Wala kang kagalakan, magpuri sa Diyos, hindi ka excited, late ka lagi. Wala kang kapayapaan, lagi kang naguguluhan. Ano bang nangyari sa akin? Wala na. Katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili.
Wala nang gumagabay sa'yo, hindi ka na kinokontrol ng banal na espiritu, kapatid. Dapat kang manumbalik sa Panginoon dahil baka sabihin mo sa katabi mo, nanlalamig ka na. Ah, mga bata, dapat yung tandaan to. Pagdating ng panahon, mga young people, hindi nyo makakalimutan ang mensahe na ito sa buong buhay mo. Pagdating ng panahon na ikaw ay manlamig, propesya ako to sa iyo, makikinig ka ulit sa mensahe na ito. Hallelujah! Dahil sobra ng dami na pinangaralan ko ng mga young people at nagbalik sa sanlibutan, umibig sa sanlibutan at hindi na nakabalik. Kaya siguro may panahon pa sa inyo kung gawin ninyo ito, mga kapatid, na numbalik kayo sa Panginoon. Dahil ang Espiritu lang nagbibigay sa atin ng lakas para uminit muli tayo at makapagawa ng mga trabaho ng Diyos. First, mga taga-Korinto 3 verse 16 to 17. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, hallelujah! Lumapit ka, huwag kang mahiya. Aalisin ang talukbong. Ano ba ang mga talukbong, mga kasalanan dyan? Mga bandage mo dyan. Ang Panginoon, binabanggit dito ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Hallelujah! Freedom sa bandage, freedom sa addiction, freedom sa alak, freedom sa mga bisyo, sa mga kasalanan. At gusto ng Panginoon, lalapit tayo sa Kanya dahil tatanggalin niya ang talukbong na yon, ang mga bandage mo at bigyan ka ng freedom o kalayaan. Hallelujah! Paano? Sabi diyan, at ang Espiritu ng Panginoon. Sino? Ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen? Hindi mo talaga makaya yan, mga kapatid. Sabi ko sa iyo, nakatali ka, naging tamad ka, hindi ka na nag-evangelize, hindi ka na nagagawa ng mga gawain sa Diyos. Wala ka ng panahon sa Kanya. Nagpipray ka, nakakatulog ka na. Mga kapatid, wala nang init, nakatali ka, maraming nakaposas sa'yo. Spiritually, hallelujah! Spiritually nakaposas ka, nakatali ka pa, kapatid, kaya ang importante, lumapit ka dito at papalayain ka ng Diyos. Hallelujah! Mga taga Pilipos 2 verse 12 to 15. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng iyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang iyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! Ibalik ninyo ang pag-ibig sa Panginoon. Init sa Diyos. Huwag kayong malamig. Sige, Lord, Panginoon. Yan ang importante. Panginoon, minamahal kita. Umawit kayo sa Panginoon. Tanggalin niyo yung mga kapatid mo sa katabi mo. Tanggalin mo yung isip mo kay pastor. Basta umawit ka lang dyan. Isipin mo ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ibalik mo ang kaligtasan na lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Gumalang ka ba? Magrespeto ka sa harap ng Diyos. Panginoon, ibalik mo yun. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin na ninyo at isasagawa ang kanyang kalooban. Sige, magluto ka. Sige, pakainin mo ang mga tupa. Sige, mag-preach ka. Sige, gawin mo yan. Sige, isulat mo yan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtalo-talo. Hallelujah! Yan, gusto ng Panginoon yan. Gumawa kayo ng kalooban niya at huwag kayong magtalo-talo o kaya ano man ang mga young people dyan. Yan ang dahilan. Nanlalamig din kayo upang kayo'y maging mga urilang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinglang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw. Hallelujah! Maging liwanag, gumagana, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Hallelujah! Ikaw, ako ay nagiging liwanag sa harap ng mga tao, sa mga kadiliman at gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ko, anak. Maging halimbawa ka, maging Christian ka, hindi ka maglamig, iinit ka. Gawin mo yan. Matthew 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw, mga kabataan, ng sanlibutan. Amen?
Bakit ba ang mga kabataan ngayon nanlamig na? Nakapag-aral lang sa high school, hindi na nakabalik sa kanilang pananampalataya. Nag-college lang, wala na. Alam niyo ba, minsan yan ang dahilan ng lamig tayo. Naniwala ba kayo? Maniwala po kayo, kapatid. Dapat kong sabihin sa inyo, kapag kilala ninyo ang Panginoon, napaibig tayo, bigla na lang tayo mag-evangelize, babahagi, nagbabasa, hanggang dumating sa panahon na nakapag-aral tayo sa high school, nakapag-aral tayo ng college, and then dahil doon, parang ang ilaw natin, bigla na lang nawala ba? Natakpan ng dilim. Hindi siya lumiwanag. Hanggang unti-unting namatay ang liwanag. Hanggang nanlamig ka na. Dahil sa kaklase mo, dahil sa teacher mo, dahil sa lahat ng paligid mo dito sa lupa, kapatid, na puro kadiliman. Kaya sabi ni Lord, dapat panatilihin ninyo ang inyong liwanag sa kabila ng kadiliman. Huwag kayong manlamig, lagi ninyong dalhin yan. Isipin ninyo na habang naglalakad kayo dyan, kayo ang liwanag. Kayo ang liwanag dyan sa mga tabi-tabi, mga kabataan. Hallelujah! At dahil doon, minsan na mga kabataan, hindi na nakabalik sa pananampalataya. Andun na sa sanlibutan, at wala na. Kaya huwag ninyong tularan ng mga ganun na mga kabataan, mga kapatid. Hindi ko siya sabi na hindi na sila makabalik. Kapag gagawin nila yun ng sinabi ko, makabalik din sila. Manumbalik sila. Kasi yung kasalanan, kagaya ng sinabi ko kay Adan at ni Eva, nung tinikman nila ang bunga ng bungang punong kahoy na pinagbabawal, mabuksan ang kanilang isip at bigla na lang silang nahiya sa kanilang sarili. Ganon din kapag tayo'y gumawa ng kasalanan. Kapag subukan natin dun sa school magkakasala, bigla na lang din tayong mahiya mag-evangelize. Nahihiya na tayo sa ating mga kaklase. Hindi na tayo sasayaw. Wala na, nandun na ang hiya. Wala, hindi na ako nag-evangelize kasi tinatawanan na ako sa mga kaklase ko, tinatawanan na ako sa mga kapatid. Wala na. Natakpan na ng kadiliman, hiya. Ganun po yan. Kaya dapat panatilihin natin ang liwanag, kapatid. Hallelujah! Mga awit 119 verse 9. Ang lahat ng iyong utos, laging panghawakan. Hallelujah! Ay sikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong lilisanin. Hallelujah! Kasi ang Holy Spirit kasi nananahan sa atin. At kapag nasasaktan siya, minsan hindi siya makakapag-work sa atin, kapatid. Amen? Sa pamamagitan ng alitan, galit, puot. At sabi nga ni David noon, Lord, huwag niyo po akong iwanan. Hallelujah! Huwag niyo po akong iwanan, banal na Espiritu. Kasi alam ni David, kapag walang banal na Espiritu, hindi siya makapagsisi sa kanyang kasalanan. Dahil tangi lamang ang banal na Espiritu magbibigay sa atin ng liwanag at sasabihin ng Espiritu Santo, saan ba kayo? Saan, Lord? Diyan ka nagkamali. At doon tayo makakapagsisi. Bibigyan tayo ng Espiritu na pagsisisi, repentant heart. Kaya dapat natin panghawakan yan. Huwag nating hayaan na saktan ng Holy Spirit. Amen? Nasa inyo ang Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo? Hallelujah? Nasa inyo yan. At siguro may mga kapatid na nag-grieve lang. Nag-grieve lang ang Holy Spirit. Pero nasa inyo lang yan. Nag-grieve lang. Ibig sabihin, nandyan lang siya sa gilid. Sinasabi niya, anak, hindi ako makakapag-work sa iyo, anak, pero nandito lang ako. Alam ko, tinanggap mo si Jesus, kaya nandito lang, hindi ako makakapagpasok sa iyo dahil sa mga alak na sa katawan mo, sa mga sigarilyo na sa katawan mo, sa mga puot at galit na hindi mo bibitawan, sa mga kasalanan mo. Kaya anak, tanggalin mo, anak yan. Tanggalin mo at ako ay magkukontrol sa iyo. Hallelujah! Ganun yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nagagawa natin ang mga bagay na mga gusto ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga Panaghoy 3 verse 27. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Hallelujah! Mga bata, naintindihan niyo ba ang mensahe ngayon? At mabuti sa isang tao daw
na siya'y matutong magtiyaga, magsikap, magtiyaga, mag-Bible study, magtiyaga, magpunta sa Maranatha, Emmanuel, mag-Bible study, mag-take note mula sa kanyang kabataan. Amen? Dahil napaka-importante na dalhin ninyo, panghawakan ninyo ang salita ng Diyos. Sa panahon na manlalamig kayo, balik kayo agad sa Panginoon. Amen? Hindi talaga may iwasan minsan ng mga gawa ng sanlibutan, pero balik kayo kasi ang Holy Spirit nagigrib yan. Sabi ng Holy Spirit, anak, ayan na naman, nagkasala ka naman, paano naman kita gagabayan ngayon? Dapat kayong magtiyaga. Hallelujah, mga kabataan. Tiyaga. Tuto kayo, mag-Bible study kayo. Mangangaral, chapter 11, verse 9. Magalak ka, binata. Hindi ko naman sinasabi, mga bata, na hindi na kayo pwedeng humala, hindi na kayo pwedeng maglaro, hindi na kayong gagawa ng mga kabataan ninyo maging matanda, adult na kayo. Ang sinabi ng Bible ganito, magalak ka, binata, mga young people ng Church Maranatha, Ruach at Emmanuel. Magalak ka sa iyong kabataan, sige. Ano ang gusto mo? Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kakit-akit sa paningin mo. Kung sa tingin mo ito ay maganda, ginabayan ka ng Espiritu Santo, okay ito. Sige. Ngunit tandaan mo ang lahat ng iyong ipagsusulit sa Diyos, lahat ng ginagawa mo dito sa lupa, lahat ng kabataan mo, siyempre mga kabataan, minsan pupunta doon, pero lahat ng ginagawa mo, magbibigay sulit ka pa rin sa Diyos. Amen? Hindi sinasabi na grabe naman to si Pastor KJ Killjoy, hindi kami pinahintulutan ng mga ganyan gumawa. Ang sinasabi ko sa inyo, kapatid, huwag ninyo gawin ang mga masasama. Hallelujah! Gawin ninyo ang gusto ninyo na nakakit-akit man, na sa isip nyo ito ay kalooban ng Banal na Espiritu para masaya din kami. Pero huwag kayong gumawa ng kasalanan kasi magbibigay sulit ka sa Diyos. Hallelujah! Magalak ka, gusto mo. Tito chapter 2 verse 6 to 7. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging magpigil sa sarili. Amen? Magpigil sa sarili. Kasi kadalasan yan ang kasalanan sa church. Hindi ko sinasabi lahat ng church, pero kadalasan, di natin makakapagpigil sa sarili, nakakagawa tayo ng basaba. Amen? Halimbawa, kasalanan ng pakikipagtalik na hindi kasal. Amen? Kaya minsan, tinuturuan tayo, anak, magpigil ka sa sarili mo. Huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo. Turuan mo rin ang mga kabataan na maging magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka sa lahat ng mga kabataan. Hallelujah! Ganun ang sinasabi ng Diyos. Nang mabuting ugali, maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong tagapagturo. Huwag kang maghimagsik. Marami kasi sa mga young people ngayon na pinagsabihan ng mga huwag kang mag-boyfriend, girlfriend. Sino ka ba? Mama ka ba namin? Papa ka ba namin? Yan ang dahilan. Dahil dun sa sinabi niya, dahil sa kasalanan na yun, nag-grieve ang Holy Spirit niya. At dahil dun, tuluyan siyang nawala na. Hindi niya nga kasi isinabuhay ang tinuro sa kanya. Mga Kawikaan 20 verse 29. Karangalan ng kabataan ng kanyang kalakasan. Hallelujah. Karangalan daw ng kabataan ng kanyang kalakasan. Ikaw, kalakasan ka man ng Diyos, mga kabataan. Darating ang panahon ng mga adults, mga women, masakit ng likod nila. At ikaw, gagamitin ka ng Panginoon para magbuhat o kaya gagawa ng mga gawain, mag-decorate. Basta ikaw ang karangalan. Yan ang kalakasan mo. Hallelujah. Bilang kabataan. At ang mga may edad na naman, ang mga putong ng katandaan, buhok ay panay uban. Katandaan na, kayo naman ang papalit. Ganun po yan. Kaya dapat kayong maging liwanag sa lahat ng mga kabataan. Kasi kapag hindi ka liwanag, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka susundin. Ayan! Bakit ba sinabi niya sa akin na hindi mag-TikTok? Yan, magti-TikTok man yan. Mas masahol pa nga yan sa akin. Paano ka paniwalaan? Ikaw nga ang halimbawa. Hindi ka pwedeng mapaniwalaan. Mga awit 119 verse 9.
Paano mapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao? Sa kanilang kabataan, tinuturuan tayo ng Diyos, paano tayo mapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan. Mga bata, tatanungin ko kayo, paano daw mapanatili na maging malinis kayo? Ano ang sagot? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Hallelujah! Susundin mo daw ang mga utos ng Diyos, ang salita niya, kung gusto niyong maging malinis. Amen? Kagaya ngayon, kung sinunod din niyo ang salita ng Diyos ngayon sa puso ninyo, maaari yan ang pasimula ng paggawa ng Diyos sa inyo. Nalinisin kayo sa pamamagitan ng kanyang salita. John 15 verse 3. Nilinis kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi sa inyo. Hallelujah! Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakakapaglinis din. Ang dugo niya, salita niya. Napaka-importante yan. Oh, salamat Lord. Salamat Pastor sa iyong salita na binigkas mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. John chapter 17 verse 17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen? Yan, maniwala kayo lagi sa mga sinasabi ko dahil makakatulong ito sa pamumuhay ninyo pagdating ng panahon. Kung kayo ay nanlalamig na, balik-balikan na naman ninyo ang salita ng Diyos. Hindi maaari ito sa buhay ko na ako'y manlamig. Kayang-kaya ko ito. Magpakumbaba ka, balik ka na naman. Mga taga-Episo 5 verse 26, upang ialay tayo sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Hallelujah! Napaka-importante yan. Salita, linisin na naman tayo, hugasan na naman tayo, patuloy lang. 1 Peter chapter 1 verse 22. Ngayoy malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Hallelujah! Kung nalinis na kayo, naway maging maalab at taos-puso ang inyong pagmamahalan. Hallelujah! Ang inyong pagmamahalan, taos-puso, walang pagkukunwari. Alam nyo ba, kapag na-rebuke mo ang kapatid mo, hindi yan ikakasama mo. Amen? Ikakatuwa mo yan dahil nalaman mo na ikaw ay gumawa ng ganyan at humingi ka ng tawad pa rin. Pero ang importante, nakita mo ang iyong kamalian. Sis, Brad, mayroon kang mga nasgawa na hindi maganda. Ito po, ay salamat po, pagsisiyan ko ito. Sorry po, sorry. Ganun lang, hindi tayo magmamataas. Ang sabi ng Diyos, naway maging maalab at taos-puso ang inyong pagmamahalan. Amen? Bakit ba kayo nagagalit pag na-rebuke kayo? Bakit? Dahil sa pride yun. Amen? Hindi pagmamahal. Doon pa rin talaga ang pride. Santiago 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang, kayo nakikinig lamang. Ngunit hindi sinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Ang Diyos ngayon, nakatingin ngayon sa atin. Mga anghel dito nakapaligid. Nakakala ninyo walang mga anghel dito. Akala ninyo ang Diyos, malayo siya, nandito siya, nakatingin sa inyong mga puso. Hallelujah! At sabi ng Diyos, sige, patuloy lang. May mga iba, tagal-tagal na mamatapos ni pastor na naman. Ang hindi niyo alam, kapatid, tagos lang sa inyong mga puso, tagos lang sa inyong mga tenga ito, at ang hindi niyo alam, ang Diyos, nakakaalam na sa inyong mga puso kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo. Ngunit hindi sinasagawa, hindi sinabuhay. Dinadayaw, niluloko lang ninyo ang inyong mga sarili. Hallelujah! Dinadaya. Kawawa. Mga awit chapter 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Lord, pakalinisin mo ako sa iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ang magbibigay sa akin, Panginoon, ng kaliwanagan kung ano man ang ginawa ko, Panginoon. Lord, patawad, ganun yan. Jeremiah chapter 1 verse 12. Tama ka.
Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matupad ang aking mga sinasabi. James chapter 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Sino ba sa inyo nanlalamig ngayon? Nakita ninyo ang inyong mga sarili na para bang ako yata itong sinasabi ni Pastor. Pag hindi mo sinasabuhay ito sa sarili mo, na parang sinasabi mo, hindi man ako ito, maaring hindi ka na makabalik sa init. Makabalik sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa pagbalik ng Panginoon dito sa lupa, maiiwan ka sa rapture. Hallelujah! Iluluwa ka. Iluluwa ka. Bakit? Sa panahon na ikaw noon, nag-serve sa Panginoon, dapat sana, sabihin mo sa katabi mo, doble na sana ang ginawa mo sa Panginoon ngayon. Bakit ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon mo? Bakit ngayon nanlalamig ka? Bakit ngayon balik ka sa sanlibutan at masasamang gawa? Wala ka ng takot sa Diyos. Alam mo, ganito ang gagawin ng Diyos sa iyo. Pahayag 3 verse 15 to 16. Nalalaman ko, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ngayon narito. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Nalalaman ko ang ginagawa mo sa ibang lugar. Nalalaman ko ang lahat ng natatago sa puso mo. Nalalaman ko ang isip mo. Nalalaman ko ang prayer time mo. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo na palihim. Nalalaman ko ang lahat na natatago sa iyong mga puso. Alam ko ang iyong buhay. Alam ko ang iyong panglalamig. Alam kong hindi ka malamig ni init man. Hindi ka malamig, hindi ka din init. Ang gagawin ng Diyos sa iyo, dahil alam niya, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam. Ano ang tema natin ngayon? Huwag kang manlamig. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, init, malamig, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Hindi ka makakasama sa rapture. Hindi ka makakapasok sa harian ng Diyos. Hindi ka pwede sa harian ng Diyos, labas ka lang sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pwede dun. Dapat doble ang init mo sa Panginoon. Sa katagalan mo na ngayon na panahon, nag-serve ka sa Panginoon. Triple, doble ang iyon na sanang ginawa sa Panginoon ngayon. Pero subalit ngayon, anong ginawa mo? Wala kang bunga hanggang ngayon. Wala kang ginawa sa Diyos. Matagal ka na sa simbahan. Ilang taon ka na nag-serve sa Panginoon. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin magagandang bunga sa Panginoon. Ikaw lang nakakaalam dyan kung ano ang bunga na nasa iyo ngayon. Baka nanglamig ka na. Nanlalamig ka na sa Panginoon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo ngayon dahil mahal ka ng Diyos at meron siyang gusto sa iyo ngayon na gusto niyang ibalik sa iyo ang init at ikaw na mismo ang magpasya na lumapit dito at ikaw mga kapatid, gawin mo yun ang sinabi ko. Ano man ang nang mabagabag sa iyong puso ngayon, ano pang nangyari? Bakit hindi ako makakapagtayo? Yan, pilitin mo tumayo, lumuhod, umiyak at sabihin, Panginoon, nagkasala ako, Lord. Bumalik ako sa bisyo, bumalik ako sa inuman, bumalik ako sa sanlibutan. Anong nangyari sa akin, Panginoon? Gusto ng Diyos, makasama ka sa rapture, kapatid. At baguhin mo ang iyong pamumuhay. Sige, Lord, gumawa kayo ng paraan sa aming puso ngayon, Lord. Paano namin ito matagumpayan, Lord? Sige, lumapit tayo sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Siya ang Diyos na maawain, mahabagin sa atin.
Siguro nakikinig po kayo ngayon at ikaw ay isang young people o ikaw ay isang women's, men, o kaya ikaw ay isang born-again Christian, nag-backslide man, nakagawa ng kasalanan, guilty sa harapan ng Diyos. Nasa iyo lahat ng mensahe ngayon. Ikaw, ito. Hindi pa huli ang lahat sa iyo, kapatid. Manalangin tayo. Mahal ka ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Handa ang Diyos na yakapin ka, patawarin ka, kung aaminin mo lang ang iyong mga kasalanan. Kahit ilang beses mo na tinanggap ang Diyos, tanggapin mo siya. Huwag kang mahiya. Siguro pastor ka ba, evangelist ka ba, nag-backslide at nakakahiya, natanggapin mo naman ulit ang Panginoon. Ito lang ang paraan, kapatid. Sabi ko sa iyo, paraan para makabalik ka sa Panginoon. Halina, kapatid. Bumalik tayo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoon. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Nagkasala po ako, Panginoon. Nawala ako, Panginoon, ngunit natagpuan mo ngayon. Inaamin ko po, Lord, na ako po'y makasalanan, gumawa ng mga bagay na kasuklam-suklam. Ngunit, Lord, naniniwala ako na kahit man kriminal, makasalanan, nahihingi ng tawad sa iyo. Patawarin niyo po, Lord. Naniniwala po ako, Lord, sa kapangyarihan, sa iyong dugo, na kami ay patawarin mo. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw na buhay muli. Halina kayo, Lord. Halina kayo, Espiritu Santo. Lapitan mo ako, Lord. Yakapin mo ako. Pumasok ka sa akin. Saniban mo ako, Lord, banal na Espiritu. Ikaw lang aking gusto, Lord. Wala nang iba. Ayaw kong mawala kayo, Lord. Halina, banal na Espiritu. Palakasin muli ako, Panginoon. Initin mo ako sa pananampalataya. Gamitin mo ako, Lord. Baguhin mo ako, Panginoon. Turuan, Panginoon. Umawit, turuan, magpuri, turuan mo ako, Lord. Ano man ang mga bagay na dapat kong pagsisihan, baguhin sa buhay. Yes, Lord. Nahintulutan kita sa aking buhay, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa isang napakagandang mensahe sa aming mga buhay ngayon, ang repentance, Lord, ang revival. Ang message ngayon, Lord, ay magsisilbi na naging aral sa amin, Panginoon, lalo na sa mga kabataan, sa mga edad, sa mga women at young people. Sila po, Panginoon, ngayon ay lumalapit sa harap niyo, Panginoon, at bilang pastor, Lord, dinadala ko sila ngayon, Panginoon, sa harap mo, ang totoong pastol. Kung sino po sila ngayon, Lord, na lumalapit ngayon at humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, naway tanggapin niyo ang kanilang kapatawaran. Lord, ang kanilang mga puso ngayon, Lord, ay maalab na naman, Panginoon. Ibalik niyo ang nawala sa kanila, ang espiritu ng kagalakan sa kanilang puso,
na purihin ka at sambahin, Panginoon, at magkakaroon sila ng adrenaline rush, Lord. Magkakaroon sila ng init sa kanilang puso, manumbalik ang kanilang pananabik, Lord, sa pag-evangelize, sa pagpananabik ng evangelism. Lord, tanggalin mo ang espiritu ng sanlibutan sa aming mga puso at ibalik niyo, Lord, ang nawalang espiritu, ang espiritu ng kagalakan at pagpapakumbaba. At dahil dun, Lord, kami magsisimula ulit, Panginoon, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. At Lord, sa aming paggising, sa aming pagmulat ng aming mga mata ngayon, Panginoon, magkakaroon kami, Panginoon, ng new anointing, new refreshment, Panginoon, the Spirit, Lord. Pagbasa namin ng Biblia, Panginoon, nagkagalak na naman kami, bago naman ang revelation, bago naman, masarap na naman, Lord, nauuhaw na naman kami. Ibalik niyo po ang kaligayahan, Lord, sa simbahan Maranatha, simbahan Ruach, simbahang Emmanuel, Lord. Ibalik niyo ang kasiyahan, kagalakan na nawala, Lord, dahil sa sanlibutan. Ibalik niyo ang kapayapaan at kasiglahan at pag-ibig sa isa't isa. Naway, Lord, tanggapin niyo ang aming mga handog din ngayon, Lord. Lord, sa aming pagpupuri at awit at sayaw, Panginoon, ngayon. At Lord, I pray for healing sa lahat ng mga kapatid ngayon, Lord, both physically and spiritually. Ano man ang karamdaman nila ngayon, Panginoon, physically, Lord, lahat ng karamdaman simula sa kanilang ulo hanggang sa talampakan, Lord, kahit duguman, puso, tumor, cancer, pinapalinis namin ito, Lord, sa kapangyarihan at dugo mo, pinawalang pisa namin ito, Lord, ang kanilang mga sakit sa pangalan mo, Yeshua HaMashiach Jesus Christ, at lalo na sa kanilang espiritu ng hihina, nagmasakitin, Lord, gamutin niyo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ang iyong banal na Espiritu, Lord, na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan. At Panginoon, pagpalain niyo po nawa ang mga tupang ito, Lord, na lumalapit sa iyong harapan ngayon, Lord. Kahit man nasa online, nasa Facebook, YouTube, na nakikinig sa ibang bansa, Lord, gamitin niyo po ang mensahe na ito, Lord, para manumbalik kung sino man ang backslider, sino man ang mga tao, mga pastor, mga evangelist na nawala sa iyo, Panginoon. Ibalik niyo, Panginoon, ang kanilang espiritu ng pag-evangelize at pag-share at pagbahagi ng salita. At Lord, sa lahat po ng mga lingkod niyo ngayon, Panginoon, na narito, lahat ng mga young people, lahat sino-sino po sila ngayon, Lord, hinataas namin, Lord, ang aming dalangin, ang aming mga hiling, ang aming mga pangailangan, ang aming mga pangaraw-araw, Lord, kayo po mag-bless sa bawat isa. Buhusan niyo po ng siksik, liglig, umaapaw, Panginoon, at buksan ang kalangitan sa mga lingkod niyo. Bigyan niyang mga blessing upang mapakain pa ang mga tupa mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat. At Lord, walang ibang Diyos dakilain at purihin, sambahin. Tinataas namin ang lahat ng ito. Church Ruach Maranatha Emmanuel, salamat po, Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord Jesus Christ for new anointing and revelation. Glory to God.